Lipat bahay. Bakbakan malala sa pag-prepare at paghakot ng mga gamit. Isa ring kalbaryo yung sasakyan na gagamitin kung maraming gamit, lalo kung may mga furnitures. Kahit mga basic na kama, mesa, cabinet lang, kailangan maghanap ng for rent na malaking sasakyan. Nag-consider kami ng lahat ng options na pwede sa mga tropa, mga may kilala na pwede arkilahin. Nag-search din kami sa Facebook, yung mga lipat bahay services. Marami naman. Nagtingin din kami sa mga courier na pwede i-book via app. Criteria sa paghahanap. Una, syempre yung budget. Pangalawa, yung rest back. Pwedeng may tumulong, magbuhat-buhat. Tapos lastly, yung kampante tayo. Syempre, lahat ng gamit sa bahay yan. Gusto rin naman natin yung mapagkakatiwalaan na maghakot. Kailangan din mag-ingat kung kanino makikipag-transact. Sa lahat ng pinamilian, nag-decide kami na sa Transportify mag-book. Closed van yung target para isang biyahe na lang. Mas practical kasi kesa yung makailang balik pa. May mga options mula sa sedan, SUV, pick-up, hanggang sa mga 10-wheeler truck. Overkill naman na yun. Sa closed van, okay yung pricing ni Transportify. Madali lang yung booking. Dito sa app, pipili ka lang kung anong sasakyan. Ayan, kahit barko nga meron. Closed van. Tapos next, kung kailan. Pwedeng same day booking para lang din nag-angkas o grab. Normal rate yun pag ganon. Pag advance booking, mas mura. 14 days yung pinakamaagang pwede. Kaya nag-book na kami 2 weeks in advance nung target date namin mag-move out. Yan. Tapos isiset lang yung pick-up location tsaka yung destination ng paglilipatan. Pagka-click ng next, ayan, lalabas na yung quotation kung magkano. Las Piñas to Makati yung lipat namin. Doon din nakabase sa distance kasi kasama na gasolina sa computation. Mas malapit, mas mura. Mas malayo, mas mahal. Andito na lahat sa total na babayaran. Kaya rin ito yung napili namin. Booking pa lang, malinaw na agad yung usapan. Ayan, naka-indicate dyan yung standard na hakot service. Nakalagay na may tutulong talaga. Tsaka by default, may kasama ng isang helper na kasama maliban sa driver. All in na yun sa total price na nakalagay. Tapos ikaw na bahala kung gusto mo magdagdag ng extra helper. Plus 450 pag ganun sa total na babayaran. Ang dami pang options kung kailangan ng pushcart, safety gloves, kung masiselan yung mga ililipat na gamit. May hard hat pa nga para saktong feeling foreman lang. Habang naghahakot sila, asa gedli ka lang, tumuturo-turo, ganun. Syempre, dagdag bayad ka lang kung yun ang trip mo. Pagka next, yung summary ng booking. Oras ng dating nila, tansyang oras mag-load, unload, hanggang destination. Tapos yung breakdown ng babayaran. Ayan yung na-wave na demand fee. Ganun kasi yun, di ba? Kahit sa angkas o sa grab. Depende yung rate sa araw at oras ka nagbubook. Pag rush hour, mas may demand, mas mahal. Pag off-peak, mas mura. Eto, dahil advance booking, wave na yung demand fee, kaya may price adjustment. Halos 500, laking discount din nun. Payment method, pwedeng bank transfer, pwede ring kaliwaan na sa araw ng hakutan. Malinaw din naka-indicate dito yung ibang fees. Kung may ibang babayaran, sa gate pass, kunyari sa condo or sa subdivision yung location, pati kung saan dadaan, kung sa expressway, yung toll, ganyan, labas na yun sa usapan. Dito na natin ilalagay yung contact details, name and contact number, kung saan pipick upin yung gamit. Tapos dito naman kung sino andun sa paglilipatan. Posible kasing magkaibang tao yun. Kunyari, andito ako sa pick up, tapos may ibang magre-receive dun sa destination. Or kung hakot gamit lang na i-deliver, hindi lipat bahay. May sender, may receiver. Pwede iset kung sino magbabayad pag ganon. Sa case natin, convoy na tayo kasabay ng truck papunta, kaya same lang. Pag okay na lahat, pwede na i-book. Ayan, maghahanap na ng mag-a-accept na driver. Pag may nag-accept na, lalabas na yung details ng driver, pati yung contact number. Tumawag lang kami para i-confirm yung schedule, pero wala nang naging kahit anong negosasyon. See you next week, ganun lang. Sa 2 weeks na yon, inisa-isa na natin i-prepare lahat. Umiskor ng maraming karton, tali, packaging tape, tsaka malalaking plastic bag. Sobrang dami naming hahakutin, kaya para salpak lang lahat. Para din hindi aburido pag nagkakahakutan na. Mahirap kung naglalaglagan yung mga gamit, tsaka yung mga mahalagang bagay, gusto natin nakapak ng maayos. Para kung di man natin mabantayan masyado, sureball walang damage. Tsaka para mas umonte yung dami ng balik magbuhat. Chance na rin to na makapag-declutter at general cleaning. Para yung mga pwede na i-dispose, dito na. Huwag na idala pa dun sa lilipatan. Ma-organize na din yung mga gamit pati. Magugrupo yung mga dapat magkakasama. Pampadali rin yun mag-ayos pagdating dun. Grabe to, Salon Pass Gaming. Empake everyday bago pumasok sa trabaho. Pag day
day off, pinagtutulungan na namin. Pero kinulang pa rin sa oras hanggang huling araw. Puyat sports pa. Inabot na ng madaling araw. Nung hakot day na, sinimulan na natin ibaba yung ibang gamit. Pagdating nila kuya, wala nang intro, bakbak na agad. Sobrang swabe nila gumalaw, pandigmaan talaga. Bultuhan ng dampot pero sureball safe lahat ng bitbit. Ayaw na nila ako pagbuhatin. Lahat ng damputin ko, hinaagaw nila syempre, tutulong pa rin tayo. Hindi pwedeng hindi. Kaya di na rin tayo nakapag-video masyado ng hakotan na busy na magbuhat-buhat. Dito na lang nung nakarating na sa lilipatan. Sobrang ingat nilang sinampa at pinazal lahat ng gamit. Tapos, ganun din nila kaingat in-unload. Eto lahat ng mga hinakot na gamit. Mga cabinet, office chairs, kama, mga metal rack, mesa, upuan, washing machine, rep, sandamakmak na box at mga anik-anik. At syempre, yung pinakamamahal nating mga scrap materials. Kung dati na kayo dito sa channel, alam nyo yan yung pinaka-tinuturing nating kayamanan sa buhay. Ngayon, kailangan muna ayusin tong mga to para lang makagalaw muna ng maayos. Ilang buwang ligpitan at set-upan na naman to bago matapos. Kung nakakanood na kayo ng mga dati nating video, lahat ng binuo nating DIY project nun, baklas na lahat. Balik ulit sa pondo ng materyales, ire-repurpose na naman natin. Kaya masaya to. Bagong lugar, bagong simula. Excited na naman sa mga bagong pa-projectin. Daming plano kung ano-ano na iisip. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na rin kayo para kita-kits tayo sa mga susunod natin pagtitripan.